Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sa ano ba naman to? Okay, balita na nga lang natin. Nababahala si Senator Amy Marcos sa plano raw ng China na gumamit ng hypersonic missiles kapag nagdesisyon silang atakihin ang Pilipinas. Pero ang dalawang bansa nagsimula ng mag-usap kahapon at nagkasundong pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyo. Sa tingin ng China, may bago raw kinatatakutan si Senator Amy Marcos dahil sa China. Sa isang video sa Facebook, sinabi ng senadora na may nakita siyang plano kung paano tayo balak aatakihin ng Beijing. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila. Alam nyo, na-content ko na to nung nakaraan. Ang pinagtataka ko lang dito, Senator Amy Marcos, kung nakita nyo naman po pala yung plano ng China, ba't tayo nyo po ilabas? Gago! Diba? Yung tipong para hindi ka masabihan na fake news, lalong-lalo na ng mga tansu vlogger, di ba? Timpla mo nga akong kape at para kabahan ako dito sa mga kalabang ko. Di ba? Kasi una-una senator ka, kasi ang mga thumbnail ng mga tansu vlogger sa'yo, sinungaling ka daw. Gawa-gawa ka lang daw ng issue. Katulad niya ni Cas Jaret tsaka ni Mike Abe, Senator Amy Marcos, sinasabihan ka sinungaling. Oo, epal ka lang daw. So, 'di ba? Sana Senator Amy ipinakita mo yung plano na yun at para makapaghanda yung mga kababayan mo dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Ilocos Norte kasi yan daw yung uunahin na gigirahin ng China. Yan daw yung unang pupulbusin. Kaya nga todo ipon ako kasi anytime na dumungka ang China dito, lipad akong Davao. Mangupahan na lang muna ako doon. Magkano ba pa ng Davao doon? Yung mga bahay-bahay doon, yung mga apartment. Guys, sino ba yung mga tiga Davao dyan? Hanapan nyo nga agad ako. Hindi hindi rin natin masasabi na yun nga, ulitin ko, sana Senator Amy, naglabas ka ng ebidensya. Oo, nakita mo na pala bilang isang senator ng Pilipinas, dapat siguro kailangan din natin ng ebidensya mapatungkol dyan. Hindi sana nakapaghanda yung mga kasi nagdadalawang isip yung mga taong bayan kung totoo ba yung sinasabi mo or nananakot ka lang. Katulad ng isang vlogger dyan na halos maluha-luha pa sa live niya, nasabi lulusubin na daw nung ganung petsa yung Pilipinas, hanggang ngayon wala naman. Gago! Diba? Hindi ko na lang po babang 6K minimum, mahal pala. Ang mahal pala ng paupahan dyan sa Davao. Yan mo, okay. 6K maganda na. Ilang kwarto yun? Kaya dito nag-canvas ng paupahan benta ko na lang yung nabili kong lupa dito sa lugar namin. Yung nabili ako dito, isang 100 square meter, isang 200 square meter. Benta ko na lang to, lipad na akong Davao. Abogado din daw yan, katulad nito, Chief PNP, alam nyo, etong sinabi ni Amy Marcos, eto talaga, baka may kaso pa to. Alam nyo kung bakit? Kasi, una-una, diba, gera na to usapang gera to. Tapos, senator siya, kapatid pa ng presidente. Tapos, sasabihin mo na may nakitang plano, na may papaliparan tayo ng hypersonic missile. Dito uunahin pa yung Ilocos. Siyempre, yung mga tao niyan mag-aal sa balutan yan. Maaalarma. Eto, maaaring may kaso pa to, pero yung kay Tatay Digong wala yun. Di ba?
Di ba mga ka-DDS, dapat naglabas ka ng ebidensya. Parang si Mike Abby na ako ngayon. Anong may mura squatter? Wala na may squatter sa Davao. Punta dun to. Meron ba squatter? Wala man nakikitang squatter dun. Parang mga subdivision lahat ata dun. Ay, naku po. Ito, Glenn Alisoso, shoutout po. I from Mindanao, I'm solid Duterte kami to all family. Oy, salamat po sir ha. Mukhang pulis si sir. Naku sir, huwag mo kong ulihin ha. Sir, pag nandyan ako sa Davao, bati-bati tayo ha. Gago! Sir ha, Sir Glenn ha, huwag mo ulihin ha. Pulis pala to si Sir Glenn, no? Sir Glenn ha, ano ka rin po ba? Pulis ka pa rin, tawag dito, tumatakbo tuloy, ano ba? Nagjo-duty ka pa rin po ba ngayon, Sir Glenn? Ano pong rango nyo? Ang sarap kaya may tropang pulis. Parang yung kakilala ko, puta na may kaaway, sasabihin, no, tropa ko si ganyan, pulis yun. Huwag ka lang mag-ano, Jay. Kaya nga, hindi naman ako nag-ano eh. Itong laki kong to, tingin nyo ba nag-ano ako? Mga Navy nila, hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Hindi na idinetalye ng kapatid ng Pangulo kung saan at paano niya nakita ang sinasabing plano ng China. Pero ang binabanggit niyang hypersonic missile, isang uri ng armas na 5 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kahit daw Amerika, hindi kayang salagin ng ganitong klaseng missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ewan ko ba dito kay Senator Amy Marcos? Dapat, So anong purpose niyang ginawa niyo, Senator Amy? Tinakot niyo lang yung tao. Wala man lang kayong pinakitang ebidensya. Hindi kasi, siguro nasa isip ni Senator Amy Marcos, hindi kasi senator ako eh. Papaniwalaan ako ng tao. Kahit wala akong may pakitang ebidensya. Dapat pinakita nyo. Para at least kung talagang may concern kayo sa mga tao, ganito, nakita ko, may plano, dapat nilabas nyo dyan sa interview nyo. Anak ng teteng manghula kami, mag-iisip kami kung totoo ba o hindi yung sinasabi nyo. Paano namin masasabing totoo? Wala naman kayong pinakitang ebidensya. Paano namin masasabing hindi totoo? Diba? Dalawa eh. Andun eh. Sabi nyo eh, nakita nyo eh. Tapos ngayon, naku po. Diba? Nakala ko yung kapatid mo lang yung bangag eh. Gago! Hindi, nakuha nyo ba yung pinopoint ko? Kasi unang-una, hindi to biro. Gera to, no? Maraming buhay ang madadamay. Maraming buhay ang pwedeng mawala. Ngayon, bilang isang senator ka ng bansang Pilipinas, di sana nakita mo naman na pala yung plano na sinasabi mo, di sana inilabas mo na lang din dyan sa interview mo. Eto yung nakita kong plano. At least, may isip ng tao na totoo nga. At least makapaghanda man lang, lalo na yung mga kababayan nyo. ML Almarie Sharot po, di ba? Nak ng teteng naman eh. Susunod, tigil-tigilan nyo na nga yung ginagawa nyo. Tigil-tigilan yung ginagawa nyo ng kapatid mo. Gago! Ang teteng na high blood mo ko eh. Bangag na nga yung kapatid, bangag ka din. Gago! Yung mga tao tuloy sa, lalong-lalo sa Ilocos daw, unahin. Ano sasabihin ng mga tao? Ano ba? Mag-a-class na ba tayo?
aalis na ba tayo? Sasabihin naman ng asawa, wag kasi baka nagjo-joke lang yan. Wala namang pinakita ebidensya eh. Ang saklap nun, di ba? Ano daw? Wanted, di pa nga napatunayan. Alinga nga. Oh. Sabi ni Ma'am Kate Aloro, ay yung kay Pastor, oo nga. Tama nga naman. No. Ay, naku po, ba't kaya ganito mga nakaupo sa gobyerno, no? Presidente, bangag. Senator, bangag. Nasa DILG, bangag. House Speaker, bangag. Yung mga pulis, bangag. Hindi pala lahat ng mga pulis. Yung PNP chief, bangag. Marites pa. Sabi ni pobre, marites pa. Diba? Tapos yung dalawang senador, nang dahil lang sa presyo ng lupa, nag-away. Gago! Ano kasi? Oy! Oy, mga Pilipinas, mga Pilipino. Sa susunod, pag bumoto kayo, ayusin nyo na, ha? Tangin na. Tignan yung ginagawa ng mga to, oh. Wala sa... Kayo may kasalanan, hinalal nyo to, eh. Tignan nyo mga pinaggagawa. Oh, yung dalawang senator, nang dahil lang sa presyo ng lupa, nag-away. Gago! Tapos ito naman, si Senator Amy Marcos, alam niya naman na napakainit ng usapin about China versus Pilipinas. Nagsabi siya na may nakita siyang plano. Asan yung plano na yun? Gago! Katulad nung about dun sa 400 million na di umano ay ibinibayad daw para sa mga trolls, para daw siraan ng Duterte at siya. Asan na yung ano doon, yung ebidensya din. Senator Amy Marcos, alam mo, unti-unti ka naman namin na natatanggap, pero wag kang asa na iboboto ka namin. Gago! Ang amin lang sana, bago po kayo magsalita na may ganito, may ganyan, dapat pinapakita nyo po yung ebidensya. Mag-iisip na po ba kami na kayo po ba yung amo ni Maharlika? Gago! So, joke lang yun, ha, ma'am. Joke lang. Hindi kasi parang isa kayo ng strategy. No? Parang isa po kayo ng strategy kasi yung isa, sinabi din yan, tapos wala mang pinakitang ebidensya. Naglagay pa ng date. O, tapos kayo, sinabi nyo din na may nakita kayo ganito, ganyan. Asan yung ebidensya nyo? Against po ako, ha? Hindi po, tawag dito, baka sabihin nyo, kinakampihan ko ang China. Hindi, ayaw ko nga rin po mangyari na magkagaira. Hanggang ngayon, pinagdarasal ko na wag matuloy yan kasi kahit na tiga Ilocos yan, kahit na solid BBM pa yung mga yan, kahit lahat ng tiga Ilocos Norte, supporter ni BBM, hindi ko pa rin pinanalangin na mamatay ang mga yan. Sa halip ay sana ay wag rin pong matuloy. No? Kahit po supporters pa ni BBM yan, tao pa rin yan, kababayan pa rin natin yan na mga bulag lang sa katotohanan. No? Anak ng teting kasi, magsasalita ka ng ganito, maaalarma yung mga tao. Ngayon, yung iba naman, nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip yung iba kasi biruin mo, totoo ba yan? Hindi. Totoo ba yan? Hindi. Doon tatakbo yung nila, yung kaisipan nila. Totoo ba tong sinabi na Amy? Totoo ba tong ganito? Totoo ba tong ganyan? Bakit walang pinakitang ebidensya? Kung ganun, kung may plano naman pala na ganun, di sana pinag-uusapan ng yan. Hindi basta-basta yan, dapat pinag-uusapan ng kamera. Imbis na puro Duterte atupagin ng mga nayupak na yon. No, para hindi Duterte ng Duterte at si Pastor Apollo Quibolo yung atupagin diyan sa Kamara at diyan sa Senado, di sana pinag-usapan nyo yan diyan sa gobyerno, pag-usapan nyo lahat diyan sa gabinete. Ganito, ito yung nakita kong plano, nakakabahala to para sa bayan natin.
kawawa yung mga Pilipino. Kasi ganito yung gagawin ng China. Eh di sana, nag-uusap-usap yung mga, kung sino man yung mga pinuno dyan na kailangan na, katulad yan, yung mga PM, mga kapulisan, mga leader ng kapulisan, leader ng army, na pagplanuhan nila sana yan. Kasi nga nakita mo, sabi mo, nakita mo, di ba? Eh ngayon, anong mangyayari dyan kung, anak ng teteng mo? Ay, nako. Ganyan lang kadali. Durog daw. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? Durog daw? Ano klaseng salita yun? Ano ka, vlogger ka po ba? Senator Amy Marcos, vlogger ka po ba? Tanong lang. Sa vlogger ko lang po naririnig yung mga ganyang kataga na nakita ko, katulad niya, ni Kalbo. Nasa kanya daw yung picture na umihitit daw hanggang ngayon wala naman. O ngayon si Amy Marcos nakita niya daw yung plano na ganito ganyan, pupulbusin, una-unahin yung Ilocos Norte. Asan? Contentin naman, no? Tapos ang masaklap pa dito, bakit hindi to alam ng presidente? Ha? Bakit hindi niya to alam? Kung ikaw nga senator, bakit mo nalaman senator ka lang? Eh yung presidente, ba't hindi niya alam? So ibig sabihin, mapapaisip kami na itinatago to ng gobyerno para hindi makapaghanda yung mga tao, ganun ba? Tanong lang naman. Oo nga pala, may YouTube channel nga pala to, no? Kanak na. Hindi, iniisip ko lang dito kasi bago sana magsalita ng ganyan si Amy Marcos is maglabas sila ng ebidensya. Sa panahon kasi ngayon, kailangan na po lagi natin ng ebidensya. 'Di ba? Maring Karen Domingo. Ito isa din tong hinayupak na to. Lagi akong binabash nito sa comment section. Oo. Lagi akong kawawa na nga yung tao. Hindi na nga nakasama sa Hindi na nga nakasama sa tawag dito sa Hong Kong, lagi yung inaasar. So, Ate Karen, shoutout. Di ba, isipin nyo maigi ano yan? Mas dihamak na mas maraming intel si Senator Amy Marcos kaysa kay President Bongbong Marcos? Kasi nakakapagtaka senator lang siya, ba't alam niya yun? O hindi kaya alam na rin yun ni BBM pero hindi lang sinasabi sa taong bayan? Para saan? Para talagang maniwala na tayo doon sa mga sabi-sabi na talagang gumaganti siya sa mga Pilipino? Na maniniwala na tayo na ipapahamak niya talaga ang Pilipinas? Ganun ba? Ganun ba yung ibig? Nagpalipad ka na, bati na tayo. Sorry na. Gago! Diba? Anak ng teteng iyan sana po lagi nating i-maintain, no? Yung tipong asan yung ebidensya, asan yung ganito. Kung nakita mo, ikaw lang naniniwala dun. So sasabihin mo, kasi Jay, hindi naman sinabi ni Amy Marcos na paniwalaan siya. So ano ibig sabihin ng interview na yun? For revenue lang? Ganun ba? Gago! Para lang mag-viral, para lang mapag-usapan, para patok ang pangalan, para hindi kalimutan ng taong bayan sa darating na halalan? Bars. Bars yun bars. Ganun po ba yung gusto nyong palabasin, Senator Amy Marcos? No? Okay sana po yan Ang ganda ng hunong ginawa niya Diba? Kaso asan po yung ebidensya? Paano kami maniniwala niyan? Ibig sabihin lahat ng lalabas sa bunganga mo, papaniwalaan na lang namin kahit wala ka na may ebidensya pinapakita. Ganun ba? Iba ang pinagtututunan ng pansin ni BBM, Sir J. Yun na nga Kaya nga sinasabi ko, maaari na ba tayong maniwala na kayang ipagkaloob ni BBM
na masira ang Pilipinas, 'di ba? Yung sinasabi ko. Kaya maniniwala na ba tayo na pinapabayaan talaga tayo ng gobyerno kaya hindi niya alam 'to? Kasi yung ultimong senator lang, hindi ko naman po minamaliit yung mga senator ko, pero kung iisipin nyo kasi, president, nasa taas talaga lagi yan, nasa tuktok yan. Pumapangalawa lang ang senador dyan, o senadora. Ngayon, yung senador nga, nalaman yun, bakit yung presidente hindi niya alam? Gago! Solid idea, shoutout po. Diba? Napaka-basic eh. Ngayon, nasan na yun? Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa sinabi ni Senator Amy. Senator Amy Marcos, huwag niyo pong hayaan na ang tingin namin sa iyo ay katulad kay Trillanes. Na puro lang dakdak, wala namang pinapakitang ebidensya. Huwag niyo po sanang hayaan yun, Senator Amy. Ako po, sayang po ang inyong Ang laki pa naman ng respeto namin sa inyo kahit papano. Pero sa anibersaryo ng Philippine Air Force nitong Lunes, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang depensa ng Pilipinas. Sa ngayon, meron daw? Prioridad daw? Ano daw? Sabi ni Marcos? Defense sa sinabi ni Senator Amy. Pero sa anibersaryo ng Philippine Air Force nitong Lunes, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang depensa ng Pilipinas. Ang galing. Palakpakan. Ang lapit talaga ng gobyerno natin. Gago! Prioridad daw ng gobyerno ang pagbili ng pangdepensa natin. So kapag hindi natuloy ang gera, para anong magandang impact para sa Pilipinas yung mga bibilin yung pangdepensa para sa gera? Ang sakit pakinggan, no? Putang ina, uunahin mo. Ibig sabihin pala, ay, ganun ba? So, ibig sabihin pala, talagang gusto ni Marcos ng gera. Ganun pala ang mangyayari talaga. Kasi mas uunahin ni Marcos na makabili ng pangdepensa para sa gera kesa tulungan yung mga Pilipino na naghihirap sa bansa dahil na naghihirap dito sa Pilipinas dahil sa kamahalan ng presyo dito ng bilihin, mas uunahin niya pa yun. Tapos anong mangyayari? Yung pangdepensa na yung kakayanin napakamahal nun, milyon yun. Tapos ang mangyayari niyan, may pangdepensa nga nakabili. Tapos kapag ginera na, hahanapin natin yung pangdepensa na yun, wala. Ngayon, ang tanong dito, tama itong sinabi ni Mel Ondago, saan bansa siya bibili? Malamang sa Amerika. Alangan naman sa China. Alangan naman sa Russia. Alangan sa Russia. Diba? Kung sa Russia siya bibili, cancel na tayo doon. Doon pa lang sa ginawang pagbisita ng presidente ng Ukraine, na tayo, dead man na tayo sa Russia. Kung saan siya bibili? Sa Amerika. Ngayon, bakit sa Amerika siya bibili? Palagi yung pinagyayabang natutulungan tayo ng Amerika, tapos bibilin nyo pala yung gamit nila doon? Gago! Anong klaseng kagaguhan yun? Diba? Anong klaseng kalokohan yun? Lagi yung pinagyayabang, natutulungan tayo ng Amerika, tapos kung sakali man na doon talaga bibili, baka hindi naman din nila sabihin yan. Pero kung sakali man na doon bibilin niyang mga pangdepensa na yan sa Amerika, alam na this. Gago! Okay na ipagtatanggol tayo ng Amerika. Yun pala, bibilin pala natin. Anong klase?
Anong klaseng pagtatanggol yun kung binibili mo rin naman pala? Gago! Tapos pag nagsalita tayo dito, mamasamain tayo. Kasi isipin nyo maigi ha, kung sakali man ho, na hindi, ako gusto ko hindi talaga matuloy ang gera. Kung sakali lang naman, ito halimbawa lang naman po, no, na kung hindi nga talaga matuloy ang gera, sana, no, hindi nga matuloy. Ano pong magiging kinabang ng binili nyong pandepensa? Yung una-una, milyon yan. Hindi lang 100 pesos yan. Hindi lang 100K. Kundi milyon yan. Billion yan. Ngayon, yung pinangbili nyo ng pangdepensa na yon, tas hindi rin naman magagamit, so anong mangyayari? Di ba sayang? Gago! Di ba? Eh kung ginamit nyo sana yan, hanggat buhay pa yung mga tao, ang ginawa nyo is yung pera na para sa pangdepensa ng dito sa Pilipinas, di, na kasi, alam nyo naman kasi na hindi kaya, ba't nyo kasi pinipilit? Buisit kasi yan. Gago! Hindi talaga, kahit anong bilhin nyo ng depensa, hindi nga talaga natin kaya. Kung Amerika, hindi nga kaya eh. Umaasa na nga lang kayo eh, di ba? Buong bibig ng mga tanso, dugyot, punyetang vlogger na umaasa o kakampihan tayo ng Amerika. Kung Amerika nga, hindi nga kaya yung hypersonic missile na yun, tayo pa? Gago! Oh, hindi kaya, di umano hindi kaya kunwari lang naman na bibili kayo ng pangdepensa para lang may ma-ifront kayo sa mga tao pero wala naman talaga kayong binili at sasabihin nyo lang na hindi talaga kaya ng Pilipinas ang China? Gago! O tama. Ano yan? Mr. President, priority nyo ang gera kaysa sa mga tao? Puta na, paglalaanan nyo ng pera yung pangdepensa sa gera. Oh, ang ganda na naman to, pang flip top. Mapahinggan maigi ha. Paglalaanan nyo ng pera yung para sa gera. Pero yung sa tao, nga. Gago! Kung yung gagastusin nyo dyan sa ano na yan, sa pangdepensa dyan sa gera, total, wala, kasi no choice na eh. Kung hindi ko naman minamalit yung Pilipinas. Pero tanggapin natin yung katotohanan na wala nga tayong laban sa China. Ngayon, kung bibili ka ng pangdepensa, useless din yan. So sayang yung pera. Kung alam naman talaga ng presidente na magkakagera. So magandang gawin yan, yung pera na gagastusin dyan, ibigay mo yan sa mga tao, lalo na dun sa, sige, kahit nga dyan sa Ilocos Norte, dyan sa lugar mo, okay lang eh. At least, mapapakinabangan ng mga tao yan. Kung ano man yung proyekto na pwede mong ibigay sa kanila. Diba? Anak ng titing, bibili ka ng pangdepensa, alam nyo naman na hindi talaga kaya ng Pilipinas ang China. So, ibig sabihin, ano yun, mapupunta lang sa wala yung pera? O saan ba galing yung pera na yun? Buti sana sa bulsa, no? Ano, ibibenta nyo na yung Talano Gold? Gago! Ang tanong, meron pa ba nun? Yun ang tanong doon. Ang tanong, meron man Talano Gold? Buti sana kung pera nyo yun, wala kaming pakialam eh. Kahit bilhin nyo lahat ng mga pandepensa sa buong mundo eh. Pera nyo naman yan, kaso pera kasi ng bayan yan eh. Masama pa niyan, sabi dito ni Mark, kunwari bibili, tapos bandang huli, hindi naman pala talaga bumili. Paminto lang sa mga Pilipino na may binili talaga. O kaya ganito gawin nyo. No? Yung mga tao na hirap mag-apply ng lisensya sa mga baril nila, huwag nyo masyadong higpitan yung pagkuha ng lisensya sa mga baril kung talagang magkakagera. O kaya bigyan nyo ng mga baril yung mga Pilipino
na gagamitin lang sa gera, eh di sana okay, mas okay pang pakinggan. Mas okay pa, matatanggap pa namin yung putangin ng yan. Yung depensa sa gera, lalaanan nyo ng bilyon-bilyon, tapos mapupunta lang din sa wala. Ano ibig sabihin nun? Bangag eh. Gago! Akala ni BBM mura ang weapon ng pangdigma. Kaya nga eh. Putay na, sinabi na nga hindi kaya ng Amerika eh. Tapos tayo bibili pang Ano klaseng kagaguhan kaya ito mga atik ba to? Minsan hindi ko na rin talaga maisip kung matino pa ba talaga kayo eh. Magpa-check up nga kayo, hoy. Ako na natatakot sa kalusugan nyo. Baka talagang may mga diferensya na kayo. Hindi nga kaya eh. Bibili ka pang pangdepensa. Para saan yun? Di useless lang. Gago! Ay, naku po. Sa ngayon, meron naman na tayong ground-based air defense missile system o GBADS na gamit ng militar. Missile away! Dumating na rin nitong Abril ang unang batch ng binili nating BrahMos missile galing India. Itong no? Oh, magkano halaga nito mga to? Ang lapit ng gobyerno. Puta, nilalaanan ng bilyong-bilyong pera yung para sa gera. Pero yung para sa tao nga. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon, nagsimula na kahapon ang bilateral consultation mechanism ng mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ng issue sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na pahupain na ang tensyon partikular sa Ayungin Shoal. Ang pag-uusap na yan, tiyempo sa pagbaba ng bilang ng mga namataang barko ng China sa West Philippine Sea. Mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 hanggang 24, 95 na lang sila noong nagdaang linggo. Tingin ng isang international law expert, posibleng tugon ito ng Beijing sa hinihiling nating idaan sa diplomasya ang agawan ng teritoryo. Just lowering the tension, but the objective is still there. Diplomacy is nice, it's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Lupet! Ang lupit nyo. Iba talaga kayo. Ang lupit nyo talaga. O, eto. Kontra sa panawagan. O, eto na to. Rosalie, sa pananaw ni Speaker Romualdez, ano ba ang magiging epekto kung tuluyang ipagbawal ang operasyon ng Pogo sa bansa? Pogo na naman. Kailan naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na magre-resulta sa pagiging underground o patagong operasyon kung tuluyang ipagbabawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa? Ayon sa liderato ng Kamara, ang dapat ibahan ay ang mga iligal na aktibidad na iniuugnay sa Pogos. Anya malakas ang demand ng Pogo sa bansa at may kita ang gobyerno. Gate ito. House Speaker, ba't mo nilaglag pinsan mo? O ngayon, tutol na sila sa Pogo. So tayo na pagkatapos sisirain yung mga tao dahil sa Pogo na yan eh. Ngayon, parang tutol na kayo. Gago! Anong klaseng ano yan? Anong klaseng mindset yan sa inyo? Ngayon, tutol na kayo. Ang dami nyo ng sinirang tao na mga pagkatao ng tao dyan dahil dyan sa Pogo na yan. Tapos ngayon, tutol na kayo. Ito, mas mainam kung magpapatupad ng estriktong regulasyon kaugnay nito. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, kung maayos ang law enforcement sa Pogos, maiiwasan ang kontrobersya at mga iligal na aktibidad. Ginawa naman ng Speaker ang pahayag sa gitna ng umiigting na panawagang ipagbawal na ang Pogo sa bansa. Ano nga, yan na yung sinasabi namin na tanggalin na yan. Bakit ba kasi, dahil na, yung sa Tarlac sinisita nyo, pagdating sa Cavite, hindi. Hindi, ano lang naman yun na, halimbawa, hindi ko sinasabi na may Pogo sa Cavite. Halimbawa lang naman, diba? O, sa Tarlac, kay Banban Mayor Alice Go. Kung talagang alam nyo na pangit yung Pogo na yan at kahit na may naitutulong yan sa gobyerno, kung talagang nakaka-perwisyo yan sa mga tao, lalong-lalo dito sa Pilipinas, hindi tanggalin nyo.
Anak ng teting, tas ngayon parang nangihinayang kayo? Ang klase. Ay, naku talaga. May basher dyan. Kayo bahala dyan sa basher, ha? Ang lupit. Guys, naglalag ba tayo? Puta na, parang naglalag. Ba't lumabas yung internet dito? Connection, good wifi, plugging to, counter moving close to it. Oh, ano nun? Putangin ng wifi! Ayusin mo yung ano mo, ha? Trantado ka, binabayaran kita. Wait lang. For me, Jay, salungat ako sa idea about sa pagbili para sa depensa natin. Kasi kailangan din yan ng bansa. Oo nga. Hindi nandun na nga tayo eh. Anong gagawin mo nga dyan sa pangdepensa na yan? Oo nga, kailangan na nga yan. Eh kahit naman may pangdepensa tayo, hindi pa rin nga tayo mananalo. So useless nga. So kung ibibili ng ganyan, edi ano na lang, ilan na lang yan sa taong bayan. At least, di ba? Later, pero dapat din i-balance, wag din pabayaan ng tulad naming mga lower side. Ang inaano ko kasi dyan na DJ, ang kawawa kasi dyan yung taong bayan, hindi naman si Marcos eh. Yung mga senador, mga presidente, vice president, itong presidente, maaari ba si vice president Sara Duterte, may kita pa natin sa Davao yun. Baka nga yung mga Duterte, makita pa natin na lumaban sa gera yung mga yan eh. Pero yung mga magpipinsan na yan, si Romualdez, si Marcos, baka lumipad yan. O kaya gawin mo, Romualdez, pag may gera na, eh, mamigay ka ng ayuda sa mga Chinese para hindi tayo gerahin. At yun nga, anong pagbati sa Chinese guys? Anong pagbati? Anong pagbati yung parang magandang parang anong pagbati sa Chinese? Pagbati ni Romualdez, abutan niyan 5 kilong bigas with noodles and sardinas. Diba? Peace. Ang gandang war nun. Ang gandang gera nun. Sa mga illegal na aktibidad na iniuugnay dito. Balik sa'yo. Ay na kasi, sinimulan nyo na yung pogo-pogo na yan eh. Dinikit nyo na hi how, ni hao, yan. Ni hao, eto ayuda, diba? Ni hao, ni hao. Sabi ni Romualdez, ni hao. Sabay abot ng ayuda, 5 kilong bigas, Yun, para ito may nakalagay Romualdez, no? Sabi ng mga Chinese, hindi may lason to. Gago! Tas yung Chinese pala nakakaintindi ng Tagalog. Anong inihaw? Sinipa siya, tapos binaril siya, no? Gago! Sabi mong inihaw. Pero hulo ka, ha? Bigas yung binibigay mo, inihaw. Gago! Ay, ulitin ko itong pogo na to, tanggalin nyo na yan sa buong Pilipinas. Hindi yung puting na yan, dami-dami nyo na sinira dyan eh. Idinikit nyo nang idinikit sa Duterte, tapos ngayon parang nangihinayang kayo dahil malaki ang nagiging tax niyan. Tigil-tigilan nyo mga ganyan. Eto, pag-usapan natin to. Eto. Yung awayan ni Binay versus Cayetano, pag-usapan natin to ha. Pag-usapan ko ba to? Siguro mas maganda pang ayaw ko niyan. Tayo na, dahil lang naman yan sa Basta ako kay Cayetano ako, syempre tigatagig ako eh. Pero useless naman pag-usapan yan kasi puta na, alam niyo naman nangyayari sa Taguig tsaka Makati ngayon. Oo, talagang may hidwaan niyang mga yan. Hindi yan nagtatalo ngayon. Ito lang masasabi ko dyan ha. Hindi nagtatalo ang Cayetano at ang Binay dahil may pinaglalaban sila. No, nagtatalo sila dahil may mga sarili-sarili silang may mga sarili silang hidwaan.
Oh, yun yun, yun ang totoo doon. Oh, dito tayo. Oh. Ito yung paborito ko sa lahat.